Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Mapagpalang umaga po dyan sa Pilipinas. Dito po sa UAE ay madaling araw. 1:30 po ng madaling araw. Magandang gabi po o magandang tanghali or hapon po sa mga kapatid po natin saan lugar po man sila naroroon sa oras na ito. Salamat po sa ating Panginoon. Ang ating pong morning devotion ay manggagaling po dito sa Door of Faith Church, Sharjah, United Arab Emirates. Ako po si Sister Lottie. At ang aming pong supervisor na si Pastor Joel Mazaredo at ang aming pong residing pastor si Pastor Vito Laguardia po. Muli po mapagpalang umaga po sa mga bagong dating po, sa bagong pasok po dito sa ating live. Nais ko lamang pong malaman kung maayos po ba yung audio. Pwede po bang mag-comment kung okay po ba yung audio? Maliwanag po ba? Amen. Salamat po, Sister Luz Biminda Tabios. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa mga nag-comment po. Loud and clear po tayo. Tayo po ay magpapaumpisa na at bago nga po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Magsambit po tayo ng papuri sa Kanya at umawit po na may buong puso at pasasalamat sa ating Diyos sa isang napakagandang umaga pong ito na muli ay binigyan niya tayo ng pagkakataon, tayo ginising niya para muling mabuhay, magmahal at mag-glorify po sa Kanyang pangalan. Hallelujah! Sabayan niyo po ako, awitin po natin yung Great is the Lord. Hallelujah! Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. Hallelujah. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Minsan pa nga po sa umpisa mga kapatid, hallelujah. Taas po natin ang pangalan ng ating Panginoon, hallelujah. Glory, great is the Lord, and Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Hallelujah. Great
is the Lord in whom we have the victory. Yes, Lord, hallelujah. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. Sabab sa koro po, hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. Sabab, minsan pa, hallelujah, itaas natin ang dakilang pangalan ng ating Diyos. Hallelujah! Glory! Hallelujah! And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. Sabab sa huling pagkakataon po, hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. Sabab. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. Sabab. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Hallelujah, 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 hallelujah. We want to lift your name on high, O God. Hallelujah. You are worthy of every beat of our praise, O God. Hallelujah, hallelujah. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat po, Panginoon, sa lahat po ng inyong ginawa sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We will trust in your unfailing love, O God. Hallelujah. Hallelujah. For you alone are God eternal. Hallelujah. You are great, O God. You are Lord of Lords, King of Kings, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli po kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon. Napakagandang pagkakataon na kami po ay ginising nyo. Kami po ay binigyan nyo na muli ng kalakasan, binigyan ng bagong pag-asa na mabuhay, magmahal, at makapaglingkod sa inyo, makarinig po ng inyong salita sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Salamat din po sa inyong mga anak, Panginoon, na naririto, sumusubay po sa FB Live, O God, at sa mga makikinig pa, Panginoon. Salamat po sa buhay ng inyong mga anak na ito, O God. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo na bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng may kababaang loob at pusong bukas at
May kaisipan po na bukas din po na may pangunawa po sa inyong mga salita na aming aaralin sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan po kami ng inyong banal na Espiritu. Samahan po kami ng inyong banal na Espiritu sa umagang ito. Hallelujah. And talagang apart from you, O God, wala po akong alam, Panginoon. Hallelujah. Kung wala po ang inyong pagsama, O God. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, malaya pa rin po kayong makakilos sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa, bagaman hindi kami magkakasama-sama physically, pero nasa iisang espiritu nyo kami, Panginoon. Kaya malaya pa rin po kayong makapangusap sa bawat isa. Malaya po kayong makapaghayag ng inyong mensahe, ng inyong kapangyarihan sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dalangin po namin ang katagumpayan ng aming pag-aaral na ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon. Hallelujah. Gawin niyo lamang po akong daluyan ng inyong salita at pagpapala sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At sinasaway po namin anumang gawa ng kaaway sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Sinasaway po namin ito sa pangalan niyo, Panginoong Jesus. Hindi po ito makakakilos. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Maraming salamat, O God. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon at nagapagligtas at ng banal na Espiritu. Ang lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Hallelujah. Muli po, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, dyan po sa Pilipinas, dito po sa UAE, nagmumula po ang ating morning devotion dito po sa Door of Faith Church, Sharjah, UAE. Dito po ay ganap na 1:38 na po ng madaling araw. Mapagpalang tanghali, hapon o gabi po sa ating po mga kapatid sa ang sulok man po ng mundo sila naroroon. Salamat po sa ating Panginoon. Hallelujah. At sa umaga pong ito mga kapatid ay ang ating pong pag-aaralan ay magmumula po sa aklat ng Mangangaral na kapitulo 3 po. Mangangaral chapter 3. Mula po sa verse 1 hanggang sa mga sumusunod. At ang tema po natin ay may kanya-kanyang panahon ang bawat bagay at ginagawang ng Diyos na maganda ang lahat ng bagay sa kanyang panahon. Hallelujah. Kung kayo po ay may banal na aklat, samahan nyo nga po ako ng pagbasa sa Mangangaral, aklat po ng Mangangaral, chapter 3, verse 1 hanggang sa mga sumusunod po. Sinasabi po dito sa verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Sa verse 2, panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ng ang itinanim. Verse 3, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Sa verse 4, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Verse 5, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng magpigil sa pagyakap. Verse 6, panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon. Sa verse 7 po, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. At sa verse 8 po, panahon upang magmahal at panahon upang masuklam, panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Ang ating pong, katulad po ng aking binanggit kanina ay, ang ating pong aaralin ay patungkol sa tamang panahon ng Diyos or yung in God's perfect time. Ano po? Alam naman po natin, siguro po yung iba sa atin ay alam na po ito, pero alam naman po nating lahat na ang salita po ng Diyos ay isang paalaala po lagi sa atin, ano po, sa ating buhay bilang Kristiyano po dito sa mundo. So kapag po sinabi natin na in God's perfect time, hindi po ibig sabihin nito ay mayroon tayong plano at mangyayari itong plano natin in God's perfect time. Sa halip po, nananampalataya po tayo na ang Diyos ay may sariling plano
at ine-execute po ng Diyos yung sarili niyang plano in His own perfect time. Amen po ba? Sige po, himayin po natin yung ating mga verses na binasa kanina. Sabi po doon sa Mga Ngaral, chapter 3, verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. So ano po ba yung matututunan natin dito? Ano po? Mga kapatid, there are only good times and seasons when God created the world. Ano po? Nung nilikha po ng Diyos ang lahat ng bagay sa aklat po ng Genesis, ano po, chapter 1, lahat po ay mabuti. Ano po? Lahat ng time and seasons, lahat ng kapanahunan ay mabuti, maayos at maganda. Pumasok lang po yung hindi kagandahan or yung hindi maganda, yung gera, yung sakuna, yung trahedya, yung kalamidad, kamatayan, hiwalayan, wasak na relasyon. Ano po? Pumasok lang po ito nung nagrebelde na po ang tao laban sa Diyos. Ano po? Pero, ang bad times and seasons came because of the fall. Tulad po nung sinabi natin kanina, ano po? Pumasok lang po yung kapangitan, ano po, nung nagrebelde na ang mga tao laban sa Diyos. So, yung mga bad times o pangit po na pagkakataon, yung mga bagay na inaayawan natin, yung mga bagay na hindi naaayon po doon sa ating kagustuhan, ano po, yung mga bagay na naghahatid sa atin ng hapdi at kirot, lahat ng mga nagpapalungkot sa atin, ano po, dumadating po yan because of the fall. Ano po, ito po yung nung nagkasala ang ating first parents, ano po, yung ating unang magulang, sino po, si Adan po at si Eva. Ano po, kaya pumasok na po yung bad times and season. Kaya po dito sa ating mga binasang verses, ano po, ulitin ko po sa Mga Ngaral, chapter 3, mula po sa verse 1, ano po. Sabi, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Yun po yung English version po. At sinabi pa rin sa verse 2, panahon upang isilang, or a time to be born, sa English na salin po. Napakaganda po ng isilang, ano po, original creation ng ating Diyos. Isinisilang po talaga ang tao, ano po, pinapanganak talaga ang tao, but because of rebellion, ano po, pumasok yung bad times and seasons. At sabi pa rin po dun sa verse 2, at panahon upang mamatay, or a time to die. So there is a time to be born and a time to die. Ano po, dapat po, a time to be born lang. Ano po, and we will live forever in the presence of our God. Good times and season lang po dapat. Ano po, iyan po talaga yung original na disenyo ng ating Diyos. Ano po. So, tuloy po natin yung pagbasa. Nandun pa rin po tayo sa aklat ng Mga Ngaral chapter 3, sa verse 2 na po tayo. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Verse 3, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Sa verse 4, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Sa verse 5, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil sa pagyakap. Sabi din po sa verse 6, panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala. Sa 7, panahon ng pagpunit at panahon ng panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Sa verse 8, panahon upang magmahal at panahon upang masuklam, panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Mga kapatid, ano po ba yung mapapansin natin dito po mula sa verses 2 hanggang 8? Ano po? Sa talatang ating pong binasa. Mapapansin po natin dito mga kapatid na mayroong positive, ano po, mayroong positive at mayroong ding negative. So alin po ba yung positive na sinasabi dito sa talatang ating sinabi? Ano po? So sinasabi dito, yung mga positive ay yung panahon, ang bawat bagay ay may kapanahunan,
panahon upang isilang, ano po? Panahon ng pagtatanim, panahon ng pagpapagaling, panahon ng pagtatayo, panahon ng pagtawa, ano po? At may sinasabi pa rin dito yung positive, panahon ng pagtitipon ng mga bato, panahon ng pagyakap, panahon ng paghahanap, panahon ng pananahi, panahon ng pagsasalita, panahon upang magmahal, at panahon ng kapayapaan. Ganon din po, meron din pong negative. So ano po ba yung mga negative na nabanggit dito? So yung mga negative po dito, yung panahon upang mamatay. Ano po? Panahon upang bunutin ang itinanim, panahon ng pagpatay, panahon ng paggiba, panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtangis, panahon ng paghahagis ng bato, at sa mga sumusunod pa po ano. At yun sa bandang huli, panahon ng pagpunit, panahon ng pagtahimik, panahon ng digmaan, at panahon upang masuklam. Yan po yung mga verses na binasa natin na may negative, ano po. So, sa talatang ating binasa, meron pong positive and negative. So, bakit nga po ba mayroong positive and negative? Ano po? Kasi meron po yung good seasons and bad seasons. Ano po? Yung good season, yun po yung positive, and yung negative po, yun po yung bad seasons. At tulad po ng ating sinabi kanina, ang original creation po ng ating Diyos sa mundo ay napakaganda. Ano po? Tapos, pumasok yung pagre-rebelde ng tao laban sa Diyos, doon na po pumasok ang bad times and seasons. Pero, ito po yung maganda mga kapatid. God has a perfect redemption for every season. Ang Diyos po ay may perpektong pagtubos para sa bawat panahon ng buhay po natin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kung meron mang hiwalayan, meron mang pangit o wasak na relasyon, meron ka mang or nararanasan ng lahat ng negative po na ating, tulad po ng ating binasa kanina na verses, ano po, isa po ang tiyak mga kapatid, ang ating pong Diyos ay mayroong pagtutubos sa lahat ng iyan. God has a perfect redemption for every season of our lives. Meron pong pag-aayos. Kung meron man po tayong ang bawat isa or ang sa atin ay meron pa man po tayong pinagdadaan or yung bad season of our life ay ano po, wag po nating yung nasa puntong ikaw ay mag-give up na, ayaw mo na, suko ka na, nadidepress ka na, nagkakaroon ka na ng anxiety dahil sa sitwasyon na akala mo ay wala na talagang solusyon. Ano po? Lagi po nating tatandaan mga kapatid na ang Diyos ay mayroong perfect redemption. Mayroong perpektong katubusan, mayroong pag-aayos sa lahat ng season ng buhay natin. Amen po? So, loobin po ng Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay maranasan yung pagsasaayos ng Diyos. Ano po? Kung meron mang time for war, we can look forward po for a time of peace. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating pong Diyos hindi po nag-give up sa atin. Bagamat nagkasala tayo sa Diyos, marami tayong nagawang mga mali na nagre-resulta po sa pangit sa buhay natin, we can always look forward for God's redemptions in our lives. Ano po? So, paano nga po ba natin ito ma-apply sa ating buhay? Ano po? Sa ating pang-araw-araw na mananampalataya sa ating Panginoon. So, may apply po natin ito, bumalik po tayo sa original na disenyo ng Diyos. Ang buhay Kristiyano po natin ay nagsisimula po yan talaga sa pagsisisi. Amen po ba? The moment po na nagsisi tayo at na-realize po natin ang kamalian sa buhay natin, yung mga maling desisyon na nagawa natin, mga kasalanan na ipinamuhay natin, kapag nagsisi po tayo, it means tinalikuran po natin ang lahat ng mga iyon at bumabalik po tayo sa Diyos. Kaya ang sabi, paano natin mai-apply? Bumalik po tayo sa original na disenyo ng Diyos. Ano po? At habang bumabalik po tayo sa ating Diyos, yung mga hindi po maganda sa ating buhay
at yung mga ugaling hindi po nakakalugod sa Kanya, dapat nagsishrink na po yan. Dapat kumukonti na. Kasi bakit? Kasi dahil bumabalik na po tayo sa Diyos. Ano po? At ang dapat na dumarami sa atin ay yung kagandahan na disenyo ng Diyos sa atin. At sabi nga, yung kadiliman dapat kumukonti sa buhay natin kapag tayo bumabalik na sa Diyos. At ang dapat ay lumalaganap yung liwanag sa buhay natin. So, that's what should happen when we go back to God's original design. Kapag tayo po ay nagsisi, lumapit sa Diyos at bumalik po dun sa original na disenyo niya. Ano po? So, bumabalik tayo doon sa sinabi natin kanina sa Genesis chapter 1 na po, na nung wala pang kasalanan yung mga tao, ang lahat ng resulta ng Genesis chapter 3 sa atin, yung pagre-rebelde ng mga tao sa Diyos. So, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan po, kung babalik tayo, babalikan natin, bumabalik tayo sa Diyos, kumukonti na, nagsishrink na po yung kadiliman sa buhay natin. Ano po? At ito po ay hanggang sa tuluyan ng maglaho. At ano po yung pangalawang dapat po natin mai-apply? Let us practice patience and long-suffering. Ugaliin po natin ang maging mapagpasensya at may mahabang pagtitiis. Dahil pumasok na yung rebellion sa mundo, yung bad times and seasons, kailangan po nating i-practice yung pasensya, yung patience and long suffering. Kasi po, ang Diyos, yung buong creation niya, ipinasailalim niya sa judgment. Kaya kahit tayo po ay mga Kristiyano na, we are all under judgment pa rin po. In a sense, na lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo, kahit Kristiyano na, ay dumaranas pa rin po ng trahedya at sakuna at mga pagsubok. So, wala naman pong trahedya at sakuna nung naglikha ang Diyos sa mundo, nung sa Genesis chapter 1. Pero yung buong creation, sabi po sa Bible, ay umiiyak, nag-groan, nagnanais ng redemption. Ano po? At yung redemption po na iyon, ay mangyayari po yan, yung kabuuan sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? At sa pagbalik niya, wala na tayong problema, wala nang pag-iyak, walang kirot, walang hapdi sa ating mga puso. Ano po, lahat po yun ay magwawakas na. So, iyan po yung perfect season, perfect time na nilulook forward po natin. But for the meantime, kahit Kristiyano ka man or hindi, kapatid, kung may nakikinig man po or makikinig or madadaanan po ito pong FB Live na ito pong pag-aaral na ito, the whole world is subject to judgment po. Kaya kinakailangan po natin ng pasensya at mahabang pagtitiis. Ano po, tayo po kahit mananampalataya na, we must endure pain and suffering. Dapat po malampasan natin ang mga iyon. At sa pangatlo po, na paano po natin maia-apply, let us run to God for redemption. Tumakbo po tayo sa Diyos para sa katubusan. Yung pagtutubos po or yung redemption ng Diyos sa buong nilikha, mangyayari po ito in the future. Na for sure, mangyayari po ito. Pero ngayon pa lang, hinihingi na po natin na yung sum of the blessings of God's redemption. Kaya nga po, sa ating key verse, sa Mangangaral chapter 3 verse 1, ulitin ko po, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Lahat po ng pangit ng langit. Lahat po ng pangit dito sa mundo, sakuna, trahedya, gera, meron po iyang katapusan. Pagsubok, mga panahon ng pag-iyak, at darating din yung panahon ng pagtawa. Kung mayroong panahon ng pagdadalamhati, mayroon din pong panahon ng pagsayaw or yung pagdiriwang sa ibang salin. Kung mayroong panahon ng pagsira, mayroon din pong panahon ng pag-aayos. Kung mayroong panahon ng katahimikan, mayroon din pong panahon ng pagsasalita. At kung may panahon po ng pagkagalit,
meron din pong panahon ng pagmamahal. At kung may panahon ng giyera, meron din pong panahon ng kapayapaan. Kaya ngayon pa lamang po mga kapatid, we are asking for some of the blessings of the perfect world of God's perfect redemption to happen and to be realized in our lives in here and now. Ano po? Ngayon pa lamang po hinihiling na po natin sa ating Panginoon na mangyari ang ilan sa mga pagpapala ng perpektong mundo, ng perpektong pagtubos ng ating Diyos. At maisakatuparan po natin ito sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? At malapit na po tayo matapos. Bilang pagtatapos po yun. So why do we have to accept that our life's journey is not always smooth sailing? Bakit kailangan nating tanggapin na ang paglalakbay natin dito sa mundo ay marami talagang problema or pagsubok? Ano po? It's not always in smooth sailing. Para po tayong naglalayag sa naglalayag tayo na may tinatahak na bagyo, may malakas na alon, may malalaking alon, mga pagsubok na minsan ay sobrang hirap na, or siguro sa iba sasabihin nila kadalasan na lang ang pagsubok ay napakahirap na. Mga kapatid, ito lang po ang ating tatandaan sa ating pong inaral sa umagang ito. Ano po? Nung nilikha po ng Diyos ang mundo sa una hanggang ikatlong araw, nagkaroon muna po ng formation. Finorm niya po muna ano po yung mundo. Or hinulma niya muna. At yung pang-apat hanggang 6 na araw ay nagkaroon ng feeling or pagpupuno. Nung na-form niya na po, pinuno naman niya po ito nung naglikha siya ng mundo. Ganoon din po sa season ng buhay natin mga kapatid. Lagi po nating tatandaan na sa tuwing dadanas tayo ng bad times and season sa buhay natin, ang Lord hinuhulman niya muna tayo bago niya tayo punuin. Hindi po pwede kasing mapuno o punuin ang hindi maayos na sisidlan. Kasi kung hindi po maayos yung sisidlan, hindi po ito mapupuno. Kahit anong gawing pagpupuno, kung hindi po maayos ang sisidlan, hindi po talaga ito mapupuno. At alam niyo po ba mga kapatid, yung pinakamagandang nangyari dito po sa ating inaaral, dito po sa Mangangaral chapter 3, verses 11 to 15, basahin ko po sa inyo. Ganito po ang sinasabi sa 11, at ang lahat ng ito ay tinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin maunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Sa 12, naiisip ko na walang pinakamabuting gawin ang tao, kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Sa 13, gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at magpakasaya sa mga pinaghirapan natin dahil ang mga bagay na ito'y regalo niya sa atin. Sa 14, alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy magpakailanman at wala tayong maaaring idagdag o ibawas dito. Ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. At ang nangyayari ngayon at ang mga mangyayari pa lang ay nangyari na noon. Inuulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Dito po sa aklat na ating inaral, sa aklat po ng Mangangaral mga kapatid, ay binibigyan po tayo bilang Kristiyano ng pagkakataon na maunawaan po ang kawalan ng pag-asa sa kinaharap ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ano po? Ang mga walang pananampalatayang nagliligtas ang Panginoon ay nahaharap sa isang buhay na walang halaga. Ano po? Kung walang kaligtasan at walang Diyos, kung gayon, hindi lamang walang patutunguhan ang buhay, kundi walang direksyon or layunin. Mga kapatid, ang mundo, bukod po sa ating Diyos, ay nakakabigo, malupit, hindi patas, maikli,
at ganap na walang kahulugan ang mundo. Ngunit kung tayo po ay sa Panginoon, ang mga pagsubok at paghihirap po sa buhay na ito ay hindi po maikukumpara sa kaluwalhatiang sa atin sa kalangitan. Amen po ba? Ulitin ko po, ngunit kung tayo po ay nasa Panginoon, ang mga pagsubok man na iyang ating hinaharap, yung paghihirap po sa buhay na ito ay hindi po maikukumpara sa kaluwalhatiang sa atin sa kalangitan, sa langit na bayan po. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon. Nawa po ang bawat isa po ay nakuha po ang mensahe ng ating Diyos sa gabing ito. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Pinoform lang po tayo ng Panginoon bago tayo po i-feel. Hindi po kasi pwedeng punuin ng Panginoon tayo kung tayo'y wasak pa. Di po ba? Lapit lang po sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin bilang closing prayer. Hallelujah. Lord, we thank you dahil hinahawakan niyo po kami sa lahat ng oras at lahat ng panahon ng aming buhay. Hallelujah. You control everything, O God. Patuloy niyo pong palakasin ang aming mga pananampalataya para sa mas lalong pagtitiwala po namin sa inyo, Panginoon. Naniniwala po kami sa inyo na may kanya-kanyang panahon ang bawat bagay at kami po ay matyagang maghihintay sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, you do not exist for us, but rather we exist for you, Panginoon. You created us for your glory, O God. We only ask, Lord, that you make our lives glorifying to you, Panginoon. Hallelujah. We only ask you, Lord, that you make our lives glorifying to you, Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo kami, Panginoon. Patuloy niyong palakasin ang aming pananampalataya sa inyo, O God. Hallelujah. At dalangin namin, Panginoon, tulungan kami ng inyong banal na Espiritu na inyong mga salita na aming naririnig, na aming naaaral, O God, ay maisapamuhay po namin ito sa araw-araw namin dito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan niyo kami na makasunod lamang po sa inyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Muli, Panginoon, salamat po sa mensahe niyo sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat din po sa buhay ng inyong mga anak na nakinig at makikinig pa po, Panginoon, sa mga papasok po sa trabaho, Panginoon, sa mga aalis sa bahay, sa mga papasok sa eskwelahan, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin po namin patuloy na pag-iingat po sa kanila, Panginoon. Patuloy niyo po silang hawakan, Panginoon. Ingatan, O God. Hallelujah. At anuman po yung mga personal na panalangin nila, Panginoon, kayo na po ang bahalang umabot dito, Panginoon. At anuman po yung mga pangangailangan nila, O God, kayo po ang patuloy na mag-provide ng naaayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, O God. Patuloy niyo nga pong pagpalain ng inyong mga anak. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Hindi po dito natatapos ang inyong, ang aming ninanais na palagi niyo po kaming samahan. Hindi rin po dito natatapos sa oras na ito na malaya po kayong makapangusap sa amin, Panginoon. Lord, patuloy kami nagnanais ng inyong kapangyarihan, Panginoon, sa bawat oras, bawat minuto ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Malaya po kayo makakilos sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming sama-samang dalangin, Ama, sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas at ng banal na Espiritu. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Hallelujah. Praise God po. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, lalo't higit po sa ating Panginoon. To God be all the glory. God bless us all po.